Magandang araw. Tara, samahan niyo ako. Pumunta tayo sa isa sa mga UNESCO's World Heritage Site dito sa Indonesia. At yan ay ang Borobudur Temple. Tara na kaagad. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home and it's so true. Later on fall through and pop one. Pagdating namin sa Borobudur Temple after magbayad ng entrance fee, ay inutusan kami na pumunta dito sa isang tent kung saan nandoon yung mga libreng tsinelas. Required nga pala to dahil hindi ka basta-basta pwedeng umakyat sa Borobudur Temple gamit yung sapatos mo. At tatawagin ko itong Air Borobudur. Yun. Air Jordan, kabahan ka na. Pagkatapos ayun, sumunod na kami dun sa tour guide namin kung nakikita nyo yung lalaki na merong kulay blue na flag. Dito, pinaliwanag niya sa amin kung bakit hindi kami pwedeng umakyat sa Borobudur Temple gamit yung sapatos namin. Dahil nga raw yung mga sapatos namin ay may mga dumi na maaaring makaagnas o makasira ng mga bato dito sa Borobudur Temple. At according sa kanya, ang limit ng corrosion rate dito sa Borobudur Temple ay hanggang 30% lamang. Pag ito ay lumagpas sa 30% o naagnas siya more than 30%, kailangan ulit siyang isara ng UNESCO. Nung March 1 nga lang pala ulit ito binuksan kaya kahit papano maswerte pa rin ako. Kung mapapansin nyo nga pala, may iba't ibang levels itong Borobudur Temple. At according na rin sa mga locals at sa tour guide rito, mayroong iba't ibang kahulugan yung bawat floor. Na i-discuss natin real quick. Ano nga bang ibig sabihin ng bawat palapag dito sa Borobudur Temple? At ito na nga, yung palapag bilang 1 hanggang 3 ay tinatawag na Kamadhatu. Ang nire-represent nito ay buhay ng isang tao, kanyang mga kagustuhan, mga worldly pleasures, pati na rin yung mga batas. Yung floors 4 to 6 naman ay tinatawag na Rupa Dhatu. Ang isa sa mga nire-represent naman nito ay yung life ni Buddha at pati na rin ang freedom from worldly pleasures kahit na tayo ay bound pa rin sa ating physical form. Yung floor 7 to 10 naman, ang nire-represent niyan is freedom from worldly pleasures. Andito na yung perfection and enlightenment. Sa pinakatuktok, makikita mo itong mga stupa. Merong main stupa at saka yung mga maliliit na stupa. Ang stupa nga pala ay yan yung mga bells na nakikita nyo. Sa mga maliliit na stupa na yan ay merong statue ni Buddha. Kagaya na lamang ng stupa na ito kung saan kita yung laman niya. Tapos sa bawat palapag naman ay pumunta rin tayo. Dito nga pala makikita nyo na merong iba't ibang panel. Yung tawag sa mga panel na to ay relief panel. Dito naman nakaukit yung story ni Buddha at yung ibang mga decorative designs. Masasabi mo na para siyang Stone Age PowerPoint presentation. Dahil ang bawat panel ay pinapresent na istorya. Tapos napansin ko dito na yung ibang mga Buddha statue ay walang ulo. So tinanong ko yung tour guide pati yung mga locals dito. Ninanakaw raw pala yan ng mga tao noon tapos binibenta kasi mahal daw yung bawat ulo. Tapos ayan, ito yung itsura sa taas. Napakaganda. Solid, di ba? O paano? Hanggang dito na lang muna. Bababa muna ako dito sa temple. Syempre hindi pa tapos yung paggagala natin. Kaya dapat naka-like and follow ka para palagi kitang kasama. Enjoy the view na rin muna. Hanggang sa muli, paalam!